Hello everyone, good morning po, magandang araw po sa inyong lahat. For today's video mga kasari, meron po ako napakagandang share na i-share sa inyo mga kasari. Meron po tayong tip and advices dito po yan sa Jennifer S. Channel. So for today mga kasari, gusto kong i-share sa inyo. Paano ba natin mapanatili ang ating tindahan na progressing? Paano ba natin mapanatili ang ating mga paninda na dadami ito pakunti-kunti kahit maliit lang tayong retailer, di ba? So for today, yun ang gusto kong i-share sa inyo. So paano ba ang gagawin natin para ang ating tindahan ay ang ating mga paninda ay dadami mga kasari, kagaya ng masabi ko na sa inyo sa mga previous vlogs ko. Meron ako mga tips and advices doon. Pero ito po ay kakaiba. Ito po ay talagang meron tayong actual na example kung paano natin mapaparami, paano natin ma-rolling ng mabuti ang ating mga paninda. Unang-una mga kasari, magkaroon dapat tayo ng patience. Patience mga kasari. Bakit nasabi ko po sa inyo na pasensya ang una nating gagawin? Dahil sa ngayon na panahon, napakarami na po talaga nating mga kakompetensya. Hindi na natin mabibilang po talaga ang gustong eager magkaroon ng sari-sari store. Lalong-lalo na po, napakarami na po nagbablog tungkol sa sari-sari store. And nakikita nila ito na maganda ang flowing ng business, maganda ang mga cash flow, maganda ang pasok ng bintahan, na malaki ang tindahan. Pero wala po talaga tayong alam kung tayo po ay nag-uumpisa pa lang. Hindi po talaga natin alam kung paano ba natin ito talaga mapalaki. Lalong-lalo na po, marami po tayong mga kakompetensya. Ayan, bakit ito po ang gusto kong share sa inyo? Kasi meron po ako nagiging example dito mga kasari. Number 1 tip is patience. Bakit patience mga kasari? Kasi merong mga bagong nag-uuspungan ng mga sari-sari store. Grabe, makikipag-price war sa ating mga datihan. Kami ditong datihan, 3 kami dito. Talagang pantay-pantay kaming magpipresyo, lalo na sa aming bigas. Pero merong isa ditong dumating, biglang itutumba kaming 3. Diba? So, number 1 kong tip is patience. Yun ang sinasabi namin dito na dapat magkaroon ka ng pasensya sa iyong mga kakompetensya. Bakit? Kasi, lalo na po, eto, bakit nasabi kong patience? Dahil, pagpasensyahan nyo na kung makikipagtumbahan siya ng presyohan sale. Dahil, merong hangganan ang mga ganyang klaseng negosyante. Hindi yan sila talagang negosyante. Negosyantihan lang kumbaga. Kasi hindi nila alam magpresyo ng kanilang mga paninda. Diba? Kasi yung mga paninda natin, meron yung mga expenses. Lalo na kung kayo ay nasa commercial area, of course, nagre-rental ka, electricity, meron ka mga bills, meron ka mga expenses like yung number 1 is plastic. Hindi po tayo kagaya ng mga nasa bahay lang ng mga tindahan na pwede lang ipabitbit sa kanila ang kanilang binibiling items sa ating tindahan. We have to have plastic na iserve sa customer. Ibalot natin, plastic natin ang kanilang mga binibili. So yun ang number 1 nating expenses dito sa ating tindahan, yung plastic. So kung hindi tayo marunong magpresyo ng ating mga paninda, negative tayo niyan mga kasari. Wala tayong magiging kikitain sa pagtitindahan natin, lalo na kung meron tayong rental. So dito mga kasari, nakasalalay ang sinasabi ko, pasensya. Pasensyahan mo muna kung meron kang katabi na hindi marunong magpresyo. Kasi sooner or later, mawawala yan sa kabilang ng inyong milinya. Diba? Hindi ko yan nilalahat, pero yan po talaga ang mangyayari kapag hindi po kayo marunong magpresyo at gusto nyo lang pong patumbahin ang inyong mga katabing sari-sari store. Hindi kayo fair mag-price sa inyong mga paninda. Sooner kayo ang matutumba, hindi yung mga datihan na marunong magpresyo at stable ang kanilang bentahan sa kanilang sari-sari store. Example ko mga kasari, comment down below, tama ba ang ginawa ng tao nito? Ng isang sako ng bigas ay kikita lamang po siya ng 50 pesos? Oh, comment down, right? 50 pesos, kaya bang magiging ganyan lang ang kikitain mo sa isang araw? Let's see. Pinakamalakas na ang iyong retailing sa bigas, makakalimang sako pa. Kung 50 pesos lang ang kinikita mo sa isang sako, speaking of retail mga kasari, so 250 lang ang kikitain mo sa isang araw. What about your plastic? What about your rental? Magkano rental? Let's say, nagre-rent ka ng mga 8 to 10,000 monthly. So kung nasa ganyang rate ang tindahan mo, 8 to 10,000 monthly, supposedly, dapat magtabi ka ng 250 to 300 pesos a day. Kasama na yung mga kuryente mo, tubig mo sa iyong
tindahan, di ba? So kung bumibenta ka ng 5 sako, kumikita ka lang ng 250, ang rental mo ay nasa 250 to 300 a day, ano na pangkain mo? Negative ka, zero ka. And then, ano sa tingin mo mga kasari? Kikita ba ang tindahan mo na ganun lang ang ginagawa mo? Diba? 50 pesos ang kinikita mo sa isang sako. Let's say, isang retail yan ng mga kasari. Tapos kung mag-wholesale pa siya, 20 pesos lang. Isang sako ang pinapari. Bakit? Sa isang araw, ilang sako ba ang bibigay? Kaya na-notice namin mga kasari na halos wala na pong laman ang kanyang tindahan. Kagaya po ng naikwento ko sa inyo nung nakaraan na dito po sa line-up ko. 2 months lang talaga, as in, shutdown na po talaga ang kanyang tindahan. Ganon po talaga mangyayari kapag hindi ka marunong magpresyo ng inyong mga paninda, like bigas. Diba mga kasari? Sabi nila, ang mga wholesaler nagpapatong lang ng 20 pesos per sack, 10 pesos per sack. Siguro dahil isang tonelada naman ang bibenta niya sa isang araw. Ikaw na retailer ka lang, pwede ka bang magbenta ng magpatong lang ng 50 pesos sa isang sako? Grabe pang pagod mo, effort mo sa pagsalok-salok ng bigas mo, presyohan mo lang ng 50 pesos ang patong mo sa isang sako, diba? Hindi talaga yan tama mga kasama. Kahit nabibenta ka pa yan ng napaka-imposible na makaubos ka ng 5 sakong retail sa isang araw. Speaking of napakarami mo pang mga katabing bigasan, hindi lang naman ikaw ang bigasan. So mali talaga mga kasali na patungan mo lang ng 50 pesos ang isang sakong bigas. Ako na nagsasabi. Kasi matagal na po talaga ako dito na nagtitindahan. Malaki pa ang upa ko dito. Pero nakakaraos ako. Nakakaraos kami. Kasi nasa tama lang po talaga ang pagpaprice ko sa akin mga paninda. Hindi kasi pwedeng mga kasali na hindi tayo kikita at hindi natin sinasaalang-alang ang mga expenses sa ating tindahan. And what if lahat pa ng mga kailangan mo ay sa tindahan mo kinukuha? Yung iba nga na tindahan, sabi nila kapag kukuha ka raw, ililista mo. And later on, kapag ang asawa mo ay may sweldo na, papabayaran mo sa asawa mo ang mga kinukuhang mga items sa tindahan. Diba, shampoo, napaka-basic yan. Shampoo, sabon panlaba, pampaligo, bigas, syempre magsasahing kasi syempre salo ka na lang dyan, diba? So yan ay tinatawag natin na expenses sa tindahan. Kapag yun ay nasobrahan, hindi ka pa marunong magpresyo, automatic mga kasari, shutdown ang inyong business. So, eto mga kasari, sinishare ko para kung gusto nyong magtindahan talaga, dapat see to it na tama po talaga ang pagpepresyo mo sa mga paninda mo. Kasi kung masyado kang mababa at gusto mong patumbahin lang, gusto mong sikat ka, ikaw ang sikat sa lahat ng nagtitinda, na lahat sa iyo ang bentahan. So pricing yun ang ating number 1 mga kasari, no? Pasensya sa ating mga katabi. At number 2, tamang pagpaprice sa ating mga paninda para dadami ang ating mga stocks mga kasari. So tayo naman, number 3 na tip ko mga kasari, focus lang po tayo sa ating tindahan. Ayan. Huwag tayong magpapa-apekto sa ating mga kakompetensya. Focus tayo, ano bang mga wala sa tindahan natin. Ayan, yung mga dapat talaga natin tandaan mga kasari. Number 3, focus 100%. Ano bang mga wala? Dapat lagi kang active. Ayan, dapat lagi mong mapapansin. Ano ba yung mga paninda na dapat natin laging mayroon? Hindi tayo magpapakawalang mga kasari. Lagi ko inuulit dito sa aking channel na lagi mong bantayan yung mga fast moving ng mga items. Dapat lagi mong i-update dyan. Number 3 natin mga kasari ha, focus. Yan ang ating number 3. Focus sa ating mga paninda. Pabayaan mo yung mga nandyan. Ang malakontinite ng mga tindahan dyan. Wala akong pake. Dito lang ako sa tindahan. Kasi yun lang yung paraan para hindi tayo matatalo kung ano ba yung mga nandun sa kanila. Pabayaan mo sila. Dito tayo focus sa ating tindahan. Yun ang ating napakagandang gawin mga kasari. Focus lang po sa ating tindahan. Tamang pagpapresyo, pasensya, unang-una dapat mahabang pasensya natin. Number 2, dapat marunong tayo magpresyo sa ating mga paninda. Number 3, dapat super focus sa ating tindahan. Super focus mga kasari. Para siyempre, na-update mo lahat ng mga kulang, tama ang pagpapresyo mo sa mga paninda mo. Of course, number 4, ano na yan mga kasari, siyempre yung pakikisama, nandyan talaga yan. Hindi yan talaga mawawala. Kasi kung pangit naman ang ugali mo, talaga namang walang bibili sa'yo. Kahit halos pamigay mo na yung paninda mo, kung pangit ang ugali mo, hindi ka rin pabibilan. Diba? Kasi hindi lang ikaw, isipin mo,
bago ka nagtayo ng tindahan mo, meron lang nakikita sa iyo. Kaya dapat focus ka sa tindahan. Huwag masyadong magpakialam sa iba. Huwag ka rin makikipag-price war. Yan ha, mga kasari, huwag makikipag-price war. Steady ka kung anong ginagawa mo sa tindahan. Kung sa tingin mo hindi mabenta ang product na yan, huwag nang masyadong bita ng marami. Diba? Basta kailangan, pag-focus ka kasi mga kasari, makikita mo kung ano yung fast moving, ano yung hindi mabenta, ano yung mga ginagawa mo na hindi tama, mababago yan. Babaguhin mo syempre kapag hindi tama ang ginagawa mo. Kung masyadong mataas ang presyo mo, i-lower-lower mo ng konti. Kung hindi napapansin, siguro masyadong mahal, ganon. Basta kailangan focus ka sa tindahan. Yun lang po ang share ko for today's video. Thank you so much for watching my channel and sa lahat po na nag-subscribe. Maraming salamat muli at back to YouTube. Normal talaga ako mga kasari kasi marami na tayong nag-subscriber sa ating channel. Thank you so much for watching and see you on the next vlog. Mga kasari. Yes, local yan sir.